komisyon, sindikato sa komisyon o eleksyon. Huwag nyo na tawagin yung komisyon on elections kasi hindi naman totoo yan eh. Ang tawag ko talaga niyan komisyon o eleksyon. Eh kasi kung kaya nga ginawa na ni Lisa Tanas na nakipag-usap sa COMELEC noong 2022, how much more na nasa power na sila? Diba? Oh yes, of course. Oh, imagine ha, Ate Claire, mga kababayan, yung affidavit ko na binuking ko si Lisa Tanas. Si Wakwak. Si Wakwak Lisa. Oh, nung binuking ko, 20 months na ang lumipas, pero hindi nila sinasagot. Oh. Yeah. Pinapabulaanan nila yung Polvoron video. Nga pala, Ate Claire, sama ko na. I'm directing this to the NBI director. Alam ko, Kay Santiago. hinihingi ninyo sa Bureau of Immigration ang travel records ko. So, ibig sabihin, iniimbestigahan nyo ako. Ha? Iniimbestigahan nyo ako, tinitingnan nyo kung saan ako napunta-punta. Hindi ako pupunta sa ibang bansa kung hindi ako imbitadong magsalita. O, kung hindi ako inimbita ng korte para magtestigo. Dalawa lang yan. The only exception is birthday ni Ate Claire because she's very special to me. O, yun. Thank you, brother. Now, kinuha niyo yung aking travel records. Mag-ingat kayo, ha? Kasi pag dinawit niyo ako dyan sa Polvoron video, simple lang ang sagot ko. That's what Marcos looked like 6 years ago when I started working for him. Oh. Yeah. Kaya sinare ko yung video because I believe that si Marcos yung nasa video na yan. Hindi yan AI. Because that's what he looked like when I first started working for him 6 years ago. And I will use the discovery procedures to make sure na mag-hair follicle si Marcos. Tingnan natin. Well, Ang ingat ka, dalawa lang ang patutunguhan dyan. Mayayari si Marcos o malimutan mong huminga. O actually, tulad ng sinabi ko, Ate Claire, mga kababayan, di ba, nagpadala ang European Union ng election observers dito sa bansa. Yes. Sinulatan ko nga si Ursula von der Leyen, yung presidente ng European Commission. Okay. 2 Mondays ago, sinulatan ko rin ang chief observer ng election observation mission. She's a member of parliament ng Europe from Portugal. At sinulatan ko yung ambassador or head of delegation ng EU dito sa Pilipinas. All the 3 of them did not reply. Just to let you know, na kapag magpalabas ang EU election mission ng pabor na resulta, pabor sa komisyon o eleksyon, at least alam na natin nakakonsaba sila. Kasi sinulatan ko ang presidente ng European Commission, si Ursula von der Leyen. Inattach ko ang aking affidavit na final sa Washington DC. Yung declaration ko sa One American News Network na kaso ng Smartmatic. Inattach ko ang aking affidavit laban kay Lisa Marcos to prove the propensity of this wakwak to manipulate the elections. At inattach ko rin yung forensic examination report ni Richard Santillan to prove that I have fought a brutal and bloody battle against this syndicate. Despite that fact, wala silang kibo. So, anong ibig sabihin nun? Kakunsabo kayo. At sige lang, tingnan natin kung anong i-report ng European Commission and I will debunk that. Ganda nang sinabi ko sa inyo. Alam ni Trump na mandaraya ang mga Marcos. At hinabol ni Bongbong Marcos at Lisa Marcos ni Baby M. Tandaan nyo ha, hindi BBM. Baby M. So, hinabol ni Baby M, ni Baby M at ang kanyang yaya sa libing ni Pope Francis. Nakita nyo? I'm sure hindi coincidental na nasa likod sila ni Trump, slightly to the left. Minaniobra yun ni Lisa Marcos na ilapit sila kay Trump. I just want to add this one. Kilala ko yung buong wakwak na yun. Ate Claire. Baka nagbayad na naman sa mga ano. Yeah. Baka may binayaran. Na ilapit sila kay Trump. Ilapit talaga sila kay Trump. Sa picture, tsaka sa photo op. Ay, hindi naman siya nakuha eh. Hindi nga siya nilingon ni Trump eh. I know. Minaniobra yun ni Lisa Wakwak sa Tanas na ilapit sila. Kasi nga gusto niya yon. Yun ang gusto niya. Ilapit niya si Baby M. Anong nangyari mga kababayan? Nakita niyo naman. Halos dinedma siya ni Trump. Hindi nga siya nilingon. At nakita niyo yung video? May nakita ko video eh. Na nung nag-usap sila, hindi tulad kay Biden, kinausap talaga siya. Pero si Trump walang ganon. Obviously, si Donald Trump, si President Trump was evading Marcos.
umiiwas talaga si Donald Trump kay Marcos. Si Marcos, pinipilit na niya ang sarili niya. Nag-aano na eh, nag-i-stalk na eh. Si Marcos is already a stalker. Si BBM with his yaya, dakilang yaya, naging stalker na ni Trump. But Trump knows better. Itong mga mandaraya na to, they want to use me. So kaya siya dinididma sila ni Trump. Nung nag-usap sila ni Biden, anong sabi ni sa Marcos? I don't know kung narinig niyo yun. We invited Trump. Meron siyang sinabi, na-pick up ko yun. Sabi ko, aba, pininto pa niya kay Biden na magkalaban sila ni Trump, na inimbita niya si Trump. Nakasinghot yata. Nakasingot ang aswang. Oo, nakasinghot yata ng white powdery substance. White powder substance. Alam niya magkalaban si Trump at si Biden. Tapos sinabi pa niya na inimbita nila si Trump. O matapos nilang gamitin si Biden, doon na naman sila kay Trump. Na naman sila. So you see, Yeah. Trump Pero, is obviously evading Marcos. Ate Claire. yeah. Kasi nakarating naman na yung mga letters natin sa kanila. So definitely. Hello, magandang araw Pilipinas. Alam ko talaga namang napaka-importante ng ating breaking news dito, ng ating mga pasabog. At talagang kailangan malaman ng buong sambayan ng Pilipinos ang sulok man sa mundo. Hindi na natin patatagalin, kasama na natin ang ating kasama sa pakikipaglaban dito sa mga pandaraya sa eleksyon. Alright, at ito po siya, Attorney Glenn Chong. Attorney Glenn, how are you? Ayan, Hello, Ate Claire. Magandang gabi. Hating gabi sa inyo dyan sa LA. Sa ating mga kababayan dito sa Pilipinas, magandang hapon po sa inyo. And to all Filipinos across the world, magandang araw po sa inyo lahat. And thank you for continuing to support Maharlika. Yes, thank you, brother. Sa ngayon, ang mga kababayan natin, no? Kanina, nakareceive ako ng text messages na mga nag-aalala pa rin sila sa online voting na yan, napag-usapan na natin in the past, since napapalapit na yung election, right? Okay, so papalapit na yung halalan, minabuti kong kasama ka dahil alam ko patuloy ang pakikipaglaban mo kahit na tinanggal yung iyong Facebook page, right? Wala pa rin Ate Claire, thank you for lending your voice to this cause. Yes, of course. So, Attorney Glenn, I believe naka-attend ka dun sa testing and sealing ba? Pwede mo ba kaming bigyan ng information kung ano na ba talaga yung sitwasyon ngayon sa mga darating na araw? Dahil nag-aalarma na nga yung mga tao na may mga malaking dayaan. Even ako, nag-receive ako ng information na for sale talaga ang halalan at may mga nag-o-offer ng 100 million sa mga senador. Kung gusto mong manalo, magbabayad ka lang ng 100 million ay ipapanalo ka. On your part sa iyong pakikipaglaban dyan, ano ang latest? Ito ngayon, Ate Claire, mga kababayan, kaya pinili ko nga dito ako dadaan sa kay Ate Claire kasi para we can reach out to more Filipinos abroad and here in the country para mapaabot talaga natin to sa ating mga kababayan because mainstream media is really complicit dito sa mga pagtatakip nito ng sindikato sa COMELEC and of course itong mag-asawang bangag na nasa Malacanang. Anyway, Yes. mga kababayan, Ate Claire, para po sa inyong kalaman, itong mga araw na to beginning siguro kahapon or May 5, 6, 7 a few days before the elections, i-deliver na yung mga makina, yung automated cheating machines ni George Garcia. Kasi binago nila yung pangalan eh. Dati vote cheating machines, ngayon automated cheating machines, cheating pa rin. Mga kababayan, linawin natin to. I will not call that by its kung anong tawag nila dyan because Nawala na. Medyo naghang ka kanina, no? Sige, tuloy-tuloy, Attorney Glenn. Medyo naghang tayo. Go ahead. So I will never call those machines what they call it, but let's call it what it actually is. It's a cheating machine. So automated cheating machines nila George Garcia ng COMELEC, dinideliver na yan ngayon sa mga polling centers. Sa polling centers. Tapos dadalhin yan doon sa mga polling precincts. So, ang polling precincts, ito yung classroom. Mga kababayan, para maintindihan po ninyo. Ang polling precinct, ito yung classroom. Ito yung clustered precinct. Dati kasi established precinct yan. Yung mga maliliit pa yung presinto. Sa mano-mano pa. Tapos, cluster nila. So, naging clustered precinct. Yung clustered precinct na yan, nasa loob ng polling center. Ang polling center, yun yung eskwelahan. Ang polling precinct, yun yung classroom. Okay? So, maintindihan ninyo ha. Polling center, ang eskwelahan yan. Ang polling precinct, ang classroom na nasa loob ng eskwelahan na yan. So, yung mga makina, diniliver na yan ngayon.
and then nilagay yan temporarily doon sa polling precinct sa classroom para magkaroon ng final testing and sealing. Okay. So, sa final testing and sealing procedure, nandoon na yung mga poll watchers, yung mga accredited poll watchers, magbabantay sila, i-initialize yung makina. Then may 10 test ballots yan. So, magti-test sila. Yung 10 test ballot, isa-isa ipasok doon sa makina. And then, i-check nila doon sa resibo. And in this case, i-check din nila doon sa screen. In this case, ang tinignan daw nila election return na nasa screen. So, hinanap nila doon yung ballot 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, Okay. pagkatapos niyan, i-zero ulit yung makina and then walang transmission. Hindi magti-test ng transmission. Ang transmission ay sa araw lamang ng halangan. Pero yung 10 test ballots, tinitest talaga yan yung kung tama ba ang resibo, tugma doon sa balota, ang tugma ba doon sa election return, para malaman natin kung mapagkatiwalaan yung vote cheating, yung automated cheating machine. And in this case, hindi nga talaga. Nandaya talaga. Kaya nga ang title natin, Huli ang Dayaan ng COMELEC. Kasi huling-huli talaga. So, ang nangyari, nag-testing and sealing kahapon doon sa precinct number 240, Barangay Santo Niño, Butuan City. So ito yung details mga kababayan. Precinct 240, Barangay Santo Niño, Butuan City. Okay. Ang test ballot na binigay kay John Lee is test ballot number 9. Kasi sabi ko nga 10 sila. 10 yan. 10 test ballots yan. 10 ballots, So, yes, 10 test ballots. So, test ballot number 9, ang sinid niya ay si Ching Plaza for mayor. Si Ching Plaza for mayor plus 8 councilors kasi hindi kompleto. 12 dapat yan eh. So, 8 lang ang konsihal ni 8 or 9. I forgot what makikita natin dyan sa... Under her, okay. Under her. So, sabihin natin 8. Si Ching Plaza for mayor and then 8 councilors kasi hindi nga kompleto. So, in other words, siyempre, poll watcher siya. Both straight siya sa grupo ni Ching Plaza, di ba? Yes, yes. Both straight siya. Kahit na yung straight is maiksi, both straight pa rin siya. 1 mayor, walang vice mayor, plus 8 councilors. Nang lumabas yung resibo, kinumpara niya. Sakto naman. Tama naman yung resibo doon sa balota. Ang problem, at dito natin matutukoy kung saan talaga ang daya nila. Nung tiningnan nila yung election return, hinanap yung ballot number 9. Ang lumabas doon sa election return sa screen ay si Lau Forton, ang kalaban plus 12 councilors. Oh my God. So yan ang nangyari. Ulitin ko, mga kababayan, para malinaw sa inyo. Test ballot number 9. Ang nag-fill up ay poll watcher na ang pangalan ay si John Lee. Makikita naman nyo dyan yung kanyang pangalan, pinirmahan niya yung kanyang report. Yes. At kinausap ko siya, ni-interview ko siya, and then, ang sinid niya for mayor ay si Ching Plaza, walang vice mayor, at 8 konsihal. Tumugma ang kanyang balota doon sa resibo. So in that regard, walang daya. Walang daya. Hindi nakita yung daya. Si Ching Plaza plus 8 councilor pa rin sa resibo. Pero nung tiningnan nila yung election return doon sa screen at hinanap nila ang ballot number 9, ang lumabas doon ay si Lau Forton for mayor plus 12 councilors. So iba, opposite. Opposite ang lumabas, ang kalaban ang lumabas doon sa election return. As they saw it in the screen, hinanap nila yung ballot number 9. So ngayon, nagkagulo na. Ang sabi ng teacher, sige, bigyan ulit kita ng isang test ballot number 10. Ito, pangalawa. So kanina yung sinabi ko mga kababayan, test ballot number 9. So test ballot number 10, binigay sa kanya at sinabi, i-shade mo yung dalawa. Kumbaga i-overvote mo intentionally. So, ang ginawa ni John Lee, sinade niya si Ching Plaza at sinade din niya si Lau Forton. Okay. Pero ang konsihal niya, 8 pa rin konsihal ni Ching Plaza. So ang mayor lang kasi ang mayor isa lang naman iboboto mo. Isa lang naman iboboto mo, pero this is already test ballot number 10. Kanina number 9 yon ha. So number 10, sinid niya yung dalawang mayor, si Ching Plaza at saka si Lau Forton. Pero ang konsihal kay Ching Plaza pa rin yung 8.
Again, tugma doon sa resibo, overvote Aha. ang mayor. Kasi overvote, dalawa ang binoto eh. Tapos nandun yung konsihal. Pero uli, nung binuksan nila nung tinignan nila yung election return, doon sa screen, hinanap ang ballot number 10. Ang lumabas ay hindi overvote. Si Lau Fortun ang binoto plus 12 konsihal. Oh my God. Oo. So yan, dokumentado yan. O, dokumentado yan. Kaya huli ang dayaan ng COMELEC ngayon, mga kababayan. So, Ate Claire, Yeah, papakita ko ipakita natin. muna natin yung reklamo ni John Lee. Unahin natin yung page ng Yeah. COMELEC. Bago, ko yung, ipakita, bago ko muna ipakita, sige. brother. So, talaga Mm. palang nakakabahala at nakakatakot dahil yung mga online voters, yung mga OFW natin, ng iba happy sila na nakita nila yung result, sa kanilang binoto natugba na lang, pero syempre wala silang access dun sa electoral returns, right? So, maaaring Yes. ito na yung nangyayari. Doon ang daya. Kunyari, Wow. bibigyan ka ng tamang printed voter receipt, pero behind that, binago ng makina. Binago Oo. niya. So, kumbaga, hinausaw ng makina. Pinakita sa iyo, ito yung balota mo, ito yung voter receipt mo. Tugma, di ba? Pero pagkatapos nun, Kampante siya, oo. dinoktor na ng makina at iba na ang binigyan ng boto. In this case, exactly, yun ang lumabas. Sa election Okay. return, nung tiningnan nila doon sa script, hinanap nila yung ballot number 9, hindi si Ching Plaza ang nandun, kundi si Lau Fortun, plus 12 konsihal. Iwalo lang ang binoto niya. Then sa Yeah. ballot number 10, instead of overvote, kasi dalawa ang sinid niya for mayor, si Lau Fortun pa rin ang binigyan ng boto plus 12 konsihal. Na hindi naman niya binoto yung 12, 8 lang ni 8 na konsihal ni Ching Plaza. Mga Yeah. kababayan, ito po yung Yan, ito ayan, po yung mga- final ni John Lee. Ito po yung final ni John Lee. Ang pangalan po niyan ay Certificate of Challenge, Protest, and Decision of the Electoral Board. Yeah. Certificate of Challenge, Protest, and Decision of the Electoral Board. So nandyan po. Clustered Precinct number 240, Barangay Santo Niño, Butuan City. Andyan yung pangalan niya, John Lee T. Bulakdako? Buladoko. 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 Okay. John Lee T. Buladoko. Mas klaro doon sa isa. Buladoko, okay. So, Agusan del Norte. So, Okay. ang nakalagay, please see the attached document. Sa pinirmahan pa niya, John Lee. So, Okay. pirmado yan ng chairperson ng Electoral Board and the third member, hindi pumirma yung poll clerk. Baka na-busy ito. So, ito, ito. next page, Ate Claire. Ito na yun. So, ito yung sinulat, ha? Okay, Ito, handwritten ito. Ang title is May 6, 2026, 2025 date. Official Statement on Vote Count Discrepancy during final testing and sealing, precinct number 240, Barangay Santo Niño, Butuan City. Basahin na lang natin, Ate Claire, para Yeah. malinaw. Yeah, sabi niya Ay, kay John Lee. John- Ikaw na. Sige, Ate Claire, ikaw na. Ikaw na magbasa, brother. Sige. Tuloy-tuloy Sige. explanation mo. Okay, I, John Lee Tutor Buladako, hereby formally document a serious concern observed during the final testing and sealing of the vote counting machine assigned to precinct number 214, Barangay Santo Niño, Butuan City. Nawala. Mga kababayan, I personally cast 2 test ballots, dalawa, to verify the accuracy of the BCM. The following discrepancies were noted. First, ballot discrepancy. I properly shaded, take note ha, properly shaded. I properly shaded the name of Ching Plaza for mayor and selected the complete slate of 9 councilors under Bagong Butuan. So 9 pala, hindi 8. So, Okay. 9 lang ang Councilors niya. councilors lahat na kompletong slate ni Ching Plaza. Hindi kompleto to. Actually, kulang ng 3 kasi 12 dapat. So, Okay. pero ang ibig niya sabihin ng complete slate, lahat sila. Vote straight ito. Vote straight. Under the Bagong Butuan team. However, upon checking the election returns generated by the machine, pinaklarify ko sa kanya ito. Saan nyo chinek yung election returns generated by the machine? Ang sabi niya, doon sa screen ng makina. It instead reflected Lau Fortun as the chosen mayor and listed 12 councilors under the 1 Butuan slate, contrary to what was indicated on the actual ballot and the corresponding voter receipt. So ang balotan niya at ang resibo nagtugma, pero pagdating sa election return, binago na ng makina. Si Lau Fortun na ang binoto plus 12 councilors instead of 9.
Mhm. Both the ballots and the voter receipt accurately showed my intended selections, yet the ER did not. Okay. Election Second return. ballot discrepancy. Okay. Overvote test with the participation and approval of the BEI, o ang BEI ang nagsabi sa kanya nito, members, Mhm. Vilma Calio, and the presence of 6 accredited watchers, a second ballot was intentionally overvoted as part of testing the BCM's response. Despite this, the machine again displayed the same incorrect ER outcome, Lau Fortun as mayor, and the full slate of 12 1-1 councilors, which did not match the contents of the test ballot. I immediately brought this issue to the attention of the Board of Inspectors, 3 BEIs present, and the school principal, Mr. Renante G. Laplana, who initially recommended returning the machines to the Commission on Elections for further evaluation. However, the BEIs resolved to continue with the manual verification of printed receipts before making any final judgment. This issue or situation raises serious concern over the reliability and integrity of the BCM, as it may constitute a potential case of electronic fraud or machine malfunction. I strongly recommend that this incident be escalated to the municipal election officer and the Comelec Regional Office for immediate investigation and resolution before election day. This statement is made to document the incident factually and to urge transparency, accountability, and prompt corrective measure to uphold the sanctity of the electoral process. Executed the 6th day of May 2025 in Butuan City. Signed, John Lee Chotor Boladaco. Concerned citizen and observer. May contact number pa siyang binigay. Then, yung last page, yung pang fourth page, it's the second ballot discrepancy, more detailed ito. Now, with the participation and approval of the BEI, ito yung sinabi niya kanina, pero detalyado ito ngayon. Vilma Calio and the presence of 6 accredited watchers, a second ballot was overvoted intentionally as part of testing the BCM's response. Again, ito na yung particular, kasi yung kanina walang particular yun. I shaded both Sing Plaza and Lau Fortun for mayor. Now, when we already checked the election returns for the particular ballot number 10, ito yung sinabi ko kanina, or the screen, on the screen of the machine, it turned out that Lau Fortun was mayor and the 12 councilors of 1 Butuan instead of the 9 councilors of Bagong Butuan were voted for. In other words, I voted Sing Plaza for mayor and all the 9 councilors of Bagong Butuan. Despite this, the machine again displayed the same incorrect ER outcome, Lau Fortun as mayor and a full slate of 12 1 Butuan councilors, which did not match with the contents of the test ballot. Conclusion, the actual receipt shows accurate results for ballot number 2 and it coincides with the actual ballot I used for voting, but the election return showed on the machine is different. Yeah. So, Grabe. malinaw naman yung kanyang narrative. Kaya nga, Ate Claire, confident tayong ilabas tong information na to because malinaw yung explanation ng poll watcher, pinirmahan, at in fact, nag-file talaga ng challenge or protest. Nag-file siya ng challenge or protest. Palapit na ilang araw na lang to, Attorney Glenn. So, yan ba ay nakarating na kay George Garcia sa Maynila, yung reklamong yan? At dapat paano nila aksyonan yan? Dahil kitang-kita, may testigo, may testimonya, at ngayon pa lang sa testing and sealing, talagang obviously intentional. Yes. Di ba? Yung sa electoral returns na yan. Actually, ang advice ko kay Mayor Sing Plaza at kay Pastor Jesse Tiwakin, ito yung mga sinuportahan ako nito ni Pastor Jesse. I know him as a friend. Siya yung kausap ko kagabi. Ang advice ko is, sumulat kayo sa Comelec. And demand for a pull out of all the CF cards or memory cards there are in those machines and subject them to independent forensic examination. So yun talaga, dapat palitan lahat ng memory cards or CF cards or whatever they call it, and then subject them to independent forensic examination. So, since nangyayari na ngayon yan, sa testing and sealing pa lang, kitang-kita na natin na may dayaan, ano yung mga advice, ano pwede natin i-advise sa ating mga
tumatakbo na politiko, na kaalyado natin, na definitely dadayain talaga nila ito. So ano yung gagawin dapat ng mga poll watchers sa mga bawat presinto o bawat lugar? So, paano natin ngayon to ika-counter? Paano natin pigilan itong nangyayari? Kasi tulad nga ng OFW natin, bumoto na sila. Hindi naman nila alam. Hindi naman nila nakita yung election return dun sa mga bansa. Paano natin malalaman kung yung mga boto, una sa OFW, kung tama ba yung election return nila, and then now, ngayon sa Pilipinas na, syempre, ang araw na lang, tapos ganito yung nangyayari. So, paano natin itigilan? We direct this to the attention of poll watchers, sa mga poll watchers. Okay. I think you should copy, sundin natin yung ginawa nila dyan, na yung 10 test ballot, tiningnan nila dun sa election return kasi matitrace mo, ballot number 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, how it was appreciated by the machine. I think it's the appreciation of the machine. So, itingnan ninyo. You insist sa BEI. Ito yung payo natin sa ating mga poll watchers ngayon, given this experience. Sabihin nyo sa BEI na, tingnan natin doon sa election return, dyan sa screen. Hanapin natin yung ballot number 1, tama ba? Ballot number 2, ballot number 3, ballot number 4. Because these are sequential, makikita mo naman yan eh. So, that's one thing for sure. Now, pag lumabas yung ganitong problema, na nagtugma ang balota at ang resibo pero hindi sa election return, iba, doon ang daya, you have to write to the COMELEC and demand for out of all the CF cards, memory cards, and subject them to independent forensic examination. O dapat i-forensic examination na. But then, kung nasa custody ng COMELEC yan, wala talagang tiwala dito sa sindikatong COMELEC, we can do that. But you have to demand. And then, to make sure na hindi talaga sila makagalaw, you also demand for a copy of the audit log ng vote, ng automated cheating machines and the audit log of the consolidation and canvassing system server sa munisipyo. So yung MBOX CCF pwede ito server. hingin ng poll watchers. Itong mga na It's the candidates who should ask for that. Kasi pagkatapos na ng election yan, yes. Pagkatapos ng election, they will print one copy of the audit log. Mahaba-haba yan. Dahil lahat ng transaction ng makina, ng voting machine, nandoon nakalagay. So we need to get a copy of that para ma-analyze natin kung walang mga bogus transmissions. So, para ma-audit talaga natin, I would advise the candidates, mga kandidato ito, hindi ang poll watcher. poll watchers. Ang mga kandidato, you have to ask for certified true copy of the audit log ng vote accounting machine or automated cheating machine ni George Garcia, and also the MBOC CCS server audit log doon sa munisipyo. I-compare natin yan. You can send it to us for analysis. Now, I would expect George Garcia not to grant it, the COMELEC not to grant it, but we should fight for that. Simulan ko, susulatan ko si George Garcia at ang komisyon niya. Yung komisyon o eleksyon. Komisyon o eleksyon. Magbayad ka ng komisyon, wala ng eleksyon. O kung hindi ka magbabayad ng komisyon, mag-eleksyon tayo. Kaya komisyon o eleksyon. Hindi commission on elections. Yeah. So, yung electoral returns, pwede hingiin ng poll watchers, right? Then, I believe, lahat naman ng mga local candidates ay may mga poll watchers sila. So, dapat talagang magmatsyag at bantayan talaga nito at i-demand nila ito. And may nakita tayong nag-comment dyan, Attorney Glenn, na sabi magsuot daw talaga ng plain green para maipakita na dyan sa particular na precinct na yan, sa particular na lugar na yan, ay lahat, kunyari, majority naka-green. So, parang isa lang sa ebidensya, although hindi, isa lang sa ebidensya na... Walang pangalan, ha? Walang pangalan. I think clear. Plain. Yes. Plain lang. The voters, if you want to express your sentiments sa mga botante to, Yes. or watchers and the voters, if they want to express your sentiment, pagsuot kayo ng green, pagboto ninyo, walang pangalan, ha? Green. Kahit anong shade ng green, para makita nyo na maraming bumoto para sa kandidato ng oposisyon. Paglabas ng election return, balintad, ay di obvious na, kita nyo na, dinaya kayo. At siguro i-document din nila, no, yung mga local candidates. Hindi nyo kailangan kung sa loob na mag-video, pero sa labas siguro, i-document yung mga tao. Yes, May pwede iba yan. dyan, sa mga schools, may mga CCTV na tayo ngayon. Siguro nakikita naman natin kung yung eskwelahan na yan, dadagsain ng lahat na naka-green. So, grabe, Attorney Glenn Chong. So, nakakapanglumo. Kasi, kawawa naman yung mga kandidato na unang-una walang resources, pero nagsusumikap na sila ay maboto, tapos eto pala gawa na yung halalan. So, talagang kailangan mag-ingay ang mga tao na dapat panagutin itong COMELEC. 'Di ba? At ang Miro, sa tingin mo, ito ba, itong Miro ay may kinalaman ito at nag-connive sila ng COMELEC? I think clear, mga kababayan. Walang election provider na makakapagpatuloy ng pagpapatakbo ng eleksyon na hindi under the dikta ng COMELEC. So si komisyon o eleksyon ang
ringleader ng sindikato. Enabler lang ang Miro, ang system provider. Sila lang, they are the ones that enable the cheating. Pero the ones directing it, nagdidikta ay ang komisyon o eleksyon. Sindikato sa komisyon o eleksyon. Hindi, huwag nyo na tawagin yung komisyon on elections kasi hindi naman totoo yan eh. Ang tawag ko talaga niyan, komisyon o eleksyon. Eh kasi kung kaya nga ginawa na ni Lisa Tanas na nakipag-usap sa COMELEC noong 2022, how much more na nasa power na sila? Di ba? Oh, yes, of course. Oh, imagine ha, Ate Claire, mga kababayan, yung affidavit ko na binuking ko si Lisa Tanas, si Wakwak, si Wakwak Lisa. Oh, nung binuking ko, 20 months na ang lumipas, pero hindi nila sinasagot. Oh, Yeah. pinapabulaanan nila yung Polvoron video. Nga pala, Ate Claire, sama ko na. I'm directing this to the NBI director. Alam ko, Kay Santiago. hinihingi ninyo sa Bureau of Immigration ang travel records ko. So, ibig sabihin, iniimbestigahan nyo ako. Ha? Bakit? Iniimbestigahan nyo ako, tinitingnan nyo kung saan ako napunta-punta. Hindi ako pupunta sa ibang bansa kung hindi ako imbitadong magsalita. O, kung hindi ako imbita ng korte para magtestigo. Dalawa lang yan. The only exception is birthday ni Ate Claire because she's very special Yeah. to me. Oh, yun. Thank you, brother. Now, Kaya yun. kinuha niyo yung aking travel records. Mag-ingat kayo, ha? Kasi pag dinawit niyo ako dyan sa Polvoron video, simple lang ang sagot ko. That's what Marcos looked like 6 years ago when I started working for him. Oh. Yeah. Kaya sinare ko yung video because I believe that si Marcos yung nasa video na yan. Hindi yan AI. Because that's what he looked like when I first started working for him 6 years ago. And I will use the discovery procedures to make sure na mag-hair follicle si Marcos. Tingnan natin. Well, lahat Mag-ingat na ka. target Dalawa tayo. lang ang, Yeah. dalawa lang ang patutunguhan dyan. Mayayari si Marcos o malimutan mong huminga. Anyway, nagpadala tayo ng sulat. Just as I promised. And lately also, Ate Claire, as I promised also, I promised you also that one. Susulatan ko ang Facebook to demand the return of my account. Yeah. So sinulatan ko ang Facebook dito sa Pilipinas at Facebook sa Singapore. Ordinarily, hindi sila sumasagot at hindi sila tumatanggap ng letter. Okay. But this time. But eventually, pinicturan nila at tinanggap at pinaladala dyan sa Meta. Sa San Francisco, Meta, Menlo. Mhm. sa Menlo. California. Yes, sa Menlo. At inirefer sa kanilang abogado at sinulatan ako ng kanilang abogado, White and Case. Oh, wow. Ano daw sabi? Sinagot ako ng White and Case. Hinihingi nila yung URL ng Facebook. account ko. Ang problema ko, Ate Claire, mga kababayan, paano ko makuha yung URL, yung Uniform Resource Locator ng aking account? I-suspended na nga ako. Hindi mo Diba? pwede mo siya na na save before siya na delete. Hindi ko naman Expect, ginaganyan yeah. yung account ko, Ate Claire. Basta ako, I did not expect. Because in the Yes. last 15 years, hindi naman ako ginawa ng ganito. Dito lang sa panahon ni Wakwak Lisa Marcos. May butod. Oo. Yeah. Oo, si Butod. So, ang ginawa nila, humingi sila ng URL, yung Uniform Resource Locator, kasi maraming glenchong daw, hindi nila ma-pinpoint. Okay. Batulad ng sinabi ko sa iyo, God is so good. Okay. God is with us in this battle. Na problema talaga ako, saan ako kukuha ng URL. Ano? Alam nyo saan ako kumuha ng URL? Saan? Sa disbarment case ni Carranza. Oh my Nandito God. ang URL. Nakita mo yung URL dyan. Ayan o, andito ang URL. Ayan o, ang URL, ayan o. Oh, I know. URL. http.com, facebook.com/glenchong 754. Oh, 754. At meron pa ang Facebook ID number. Hindi kumpleto. Hindi na problema talaga ako. Sabi ko, Diyos ko, sana ko kukuha ng URL. Wala akong URL. And then all of a sudden, I remember, nga pala, pinapadisbar pala ako ni Wakwak. Nandun ang URL. O di, hindi, nagwagi si Wakwak. So ngayon, sinulatan ko ang Facebook. At sinabi ko, since you are going to investigate anyway, andito ang URL ko, andito ang Facebook ID ko, andito rin ang forensic examination report ng personal aid ko na pinatay ng mga pulis dahil sa pakikipaglaban ko para malinis ang eleksyon namin. Nandito din ang evidence na ang affidavit ko na final sa Washington DC, District Court of Columbia. At andito rin ang affidavit ni Wakwak Lisa Marcos na nandaya siya ng eleksyon. So, itong ginagawa nila, they're just giving me an avenue na ipakalat ko sa buong mundo na mandaraya nga si Lisa Marcos. And in fact, dagdag ko lang, Ate Claire, mga kababayan,